hindi po nila pagmamay-ari. Dahil ang mga ibang magulang, I don't know kung narinig niyo po ito sa pelikula, napanood niyo, o kaya narinig niyo sa iba, na anak lang kita. Di ba? Yung mga salita na yun, anak lang kita. Parang magandang ibig sabihin, wala akong karapatan. Akong masusunod, akong magulang, wala kang karapatan. Mga kapatid, hindi natin pagmamay-ari ang mga bata o ang mga anak. Tayo ay, tandaan po natin, mga katiwala lamang. Okay, kapag sinabing katiwala, nasa atin ang pangangalaga. Katiwala. Alagaan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos na regalo. Regalo buhay. Okay? Di ba po ang bata sa loob ng tiyan ay nakabalo? Ang tawag po noon ay, ang tawag na sa English, fallopian tube. At nakalutang po siya sa tubig. Tubig is life. Na simbolo na ang regalo ay buhay. Tumitibok. Lumalaki. Pero hindi yan lalaki kung walang nag-aalaga. Kaya mahal ng magulang ang mga anak. Okay? Ngayon, ano pong gagawin dito ngayon? Meron ang karaniwan po natin sa ating tradisyon, ang tawag po ay binyag. Narinig niyo po? Saan po kayo pupunta? Magpapabinyag po. Ang binibinyagan ay bata. Okay. Magkaiba po ang binyag sa handog. Okay. Ang binyag po ay ilubog sa ilalim ng tubig. Wala po tayong tubig. May ulan, pero hindi po pwedeng ilubog ang mga bata dahil makakainom na yan ng tubig. Ang ibig sabihin ng binyag ay ilulunod sa ilalim ng tubig. Sa English po, baptism, ang ibig sabihin to immerse or to deep down underwater. Ang binibinyagan po ay malaki na. Si Jesus Christ ang ating halimbawa. Si Jesus ay nagbabaptize at the age of 30. At ang nagbautismo sa kanya ay si Juan Bautista doon sa Jordan River. Napanood niyo po ba yun sa isinapelikula? Na lumusob si Jesus kasama ang kanyang mga disciples at nandoon si Juan Bautista na nagbibinyag. Matanda na po si Jesus nung bininyagan hanggang dito yung tubig. Sabi ni Jesus, Juan, binyagan niyo po ako. Sabi ni Juan, hindi po ako magbibinyag sa iyo. Dahil naniwala si Juan na siyang Mesiyas, siyang Diyos na anak, na Diyos na nagkatawang tao. Ako magbibinyag sa iyo. Di ako nga po ang magbibinyag sa iyo, sabi ni Juan. Sabi ni Jesus, gawin niyo po ito ngayon bilang hawaran, halimbawa, doon sa mga tagasunod. Sige po, dahil sinabi niyo, bibinyagan kita. Doon po ang salitang binyag. Ano pong gagawin natin sa mga ganitong mga sanggol? Sa Biblia, ang tawag po doon ay handog. Sabi po natin, handog. Magkaiba po yung binyag sa handog. Ano pong handog? Sa English, offer. I-offer, i-alay, ihandog natin sa Diyos. Si Jesus din ang ating example. Si Jesus Christ, 8th day, pang-8 araw niya, mula nung ipinanganak siya ni Mary doon po sa Sagsaban. Di ba ipinanganak siya kaya may Pasko? Sa pang-8 araw, sabi ng Bible, pagsapit ng ika-8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Hindi pa siya ipinanganak, may naka-reserve ng pangalan. Sabi ng anghel, ang ipangalan mo sa kanya ay Jesus. Okay? Ika-8 araw, dinala siya sa templo at inihandog. Hindi po sinabing at bininyagan. Ang sabi ng Bible, ihandog. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay tagasunod ni Kristo, gagawin din po natin kung ano ang ginawa ni Jesus. Okay, ganitong sanggol, ang tawag po natin ay
handog. Pag malaki na, okay, mag-attend na po siya ng Bible study, pangangaral, at tumanggap na rin po siya sa Panginoon bilang tagapagligtas, doon pa po siya gawin binyag. Nasundan po natin? Amen. Kaya sa atin, ang tawag ay handog. Okay, narito tayo ihandog. Sa lumang tipan, meron pong Hana ang pangalan ng nanay. Sabi ng si Hana ay walang anak. Nanalangin siya sa templo, Lord, bigyan niyo po ako ng anak. Ipangako ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki. At kapag bibigyan niyo po ako, Panginoon, dadalhin ko po siya sa templo at akin po siyang ihahandog. Ang pangalan ng nanay ay si Hana. Alam niyo ba sino ang naging anak niya na binigay ng Diyos? Ay si Samuel. Kaya si Samuel ay naging propeta. Siya ang anak ni Hana na ipinangako niya kapag bigyan siya ng anak na lalaki, pangalanan niya ng Samuel. At mula noon, nung ipinanganak si Samuel, dinala niya sa templo at si Samuel doon na lumaki. Anong ginawa? Inihandog sa templo. Ang templo sa ating kapanahunan ngayon ay simbahan. Kaya si Grace at si Erjan nagkasundo sa araw na ito na ihandog si Samuel. Ang pangalan niya ay si Riley. Ang hirap nung sasabihin ng teacher. Riley, alam ko na ang sasagot. Anong spelling? Pero pinapahirapan mo. Ang anak ko po, ang pangalan ay, yung bunso, ang pangalan ay Jidoton. Sabi ng teacher, ano? Jidoton. Pag spelling niya, pag siyang sumulat, mali-mali. Kaya ako na lang sumulat, Jidoton. Pinapahirapan ang mga bata. Hindi katulad nung araw, Gregorio, Abundio, Felipe. Pablo, Felipe. Pedro, Filipe. Diba? Sandali lang isulat. Ano bang pangalan natin? Mukha pa siyang Gregorio. Diba? Hindi layo Riley. Okay. Ano pong ibig sabihin? Bakit Riley? Alam mo bang meaning? Anong meaning? Basta lang. Alam niyo po, dapat may ibig sabihin. Kasi kung anong meaning ng pangalan, ay siyang magiging. Kayo po mga kapatid, alam niyo bang meaning ng pangalan niyo? Sino po nakakaalam? Alam niyo bang meaning? Kasi kung anong ibig sabihin ng pangalan mo, iyon ang mag-determine ng buhay mo. Hello? Kapag pangalanan ng Judas, ano sa palagay niyo maging buhay niya? Hello? Meron bang magpapangalan ng Judas? Ayaw ko lang kung... Kasi alam mo na anong mangyari sa kanya. Judas not pay. Diba? So, ang iba ngayon ipangalan sa mga artista. Diba? Pangalan ng Coco ni Martin. Bakit anong gusto mong mangyari? Bakit mo pinangalan ng Coco Martin? Kasi gusto ko siya maging probinsyano, gusto ko siya maging bida, gusto ko siya maging tagapagligtas. Di ba? Kung anong meron, noong araw, di ko alam ang meaning ng pangalan ko. Ang pangalan ko kung totoo sa probinsya ay Lauro. Parang pangalan ng albularyo. Hindi ko po talaga gusto. Kapag tinawag akong Lauro, nagagalit ako. Sa school, wala Lauro, hindi ako sasagot. Hindi ko talaga, ang pangit, di ba? Ang pangit ng pangalan ko. Sinisisi ko tatay ko. Pag tinaman ako ng Lauro, parang ang lumang-luma, di ba? Ganito lang ang mukha ko, pangalanan mo pa ako ng ganon. Ano na? Nung nag-college ako, dahil nauso yung research, Google, Google ko ang pangalan ko, Lauro, kung anong ibig sabihin. Subukan yung i-research. Nandiyan sa Google, anong ibig sabihin ng pangalan. Nung ni-research ko, ang ganda naman pala ng ibig sabihin. Ang Lauro pala, sa Latin word, laurel, ang ibig sabihin ay victory.
magtatagumpay. Kaya pala, lahat ng gagawin ko ay biglang nananalo, naging victory, naging successful. Ay, ang ganda, nagustuhan ko ng pangalan ko. Pero ginagamit ko ba? Hindi rin. Ginamit ko lang sa mga legalities. Pinaganda. Pagdating ko ng Maynila, pinagandahan ko na Larry. Kasi ang Lauro at Larry ay isa lang ibig sabihin, you are victorious. Ngayon, ano ang pangalan ni Riley? Riley. Ano pangalan? The name Riley. Ayan. Is a variant spelling of Riley. Riley, which is of Old English origin and means raw deers, meadow, or raw deer clearing. O usa. O isang usa. So, ibig sabihin, huwag nyo nang sundan. Kasi usa. Hindi dalawa. Okay, hinahambing siya sa deer. Anong ugali ng deer? Mabilis. Mabilis tumakbo o maging runner ito. Maging atleta. Usa, di ba sa Bible? As the deer planted for the waters of my soul, longing after thee. Nasa Psalms, ay nahambing tayo sa isang usa na everyday lalapit sa Diyos kasi huhanap ng tubig, buhay na tubig, hindi nabubuhay kung wala ang Diyos. In short, Riley is a prayerful man. So ito yung magiging chairman ng prayer meeting. Lahat ng prayer meeting dinadaluhan niya. Dahil alam niya, pag nagpi-prayer meeting, ang taga-kwadra, may pagkain. Alam na, sa tuwing may prayer meeting, tandaan niyo, Grace, nasaan na si Riley? Alam niyo na kung nasaan. Nandun na sa prayer meeting. Meron siyang schedule lagi sa prayer meeting. Dahil may pansit, may pitsi-pitsi. Hindi, ang ibig sabihin, siya ay prayerful. Amen? Palakpakan na po natin. Okay. Buti na lang kay Google, no? Na-research ang pangalan. Kaya kayong mga hindi nyo alam, kung hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pangalan nyo, dahil ang pangalan sana ng anak ko ay Jisrael. Nung ni-research ko, tapunan ng mga patay. Ay, lugar pala yung tapunan ng patay. Hindi ko na ginamit. Naghanap ako ng iba. Gideon. Ang Gideon, worship leader ng Israel. Kaya pala ang anak ko ngayon, singer. Nanalo siya sa TV5 ng Singaling. At ngayon, na-request siya, nasa aeroplano siya nagtatrabaho sa Air Asia. Na-request siya habang pagmahaba ang travel sa ibang bansa, siya ay na-request ng piloto na pinapakanta, kinantahan ang mga pasahero. Gideon, worship leader, singer ng Israel. Nagiging singer din siya. Kaya kung anong gusto mong maging ng anak nyo, bigyan nyo ng pangalan na maganda ang kahulugan. Riley, congratulations. You are the prayer warrior. You are the strong prayer warrior. Riley. At ang apelido mo ay Baltasar. Lahi ka ng mga mayayaman. No? Wala akong nakita Baltasar na mamilimos. Yung Baltasar ko, siyang boss ko sa real estate. Riley, I declare ngayon, ikaw ay mayaman, matalino, malusog, ikaw ay leader. Dalhin ang mga tao sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Okay. Urgent and Grace, ipapangako nyo ba na sa inyong pangangalaga si Riley habang kayo'y nabubuhay? Ipoprovide ang kanyang pangangailangan. Ipapangako nyo ba sa harapan ng Diyos
na si Riley ay dalhin niyo sa paanan ng Panginoon na siya'y lalaki na may takot at pagmamahal sa Diyos. Pinakauna at responsibilidad ng magulang na maisalin sa mga anak ang pananampalataya na pagkakilala na merong Diyos. Hindi lamang pakainin, hindi lamang paaralin, kundi higit sa lahat, magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Ipapangako niyo ba? Okay. Hiniling ko po ang mga ninong at ninang. Mga ninong at ninang. Sige po. Mga kumari at kumpare. Okay, ang mga ninang sa side ni Grace, ang mga ninong sa side ni Erjan. Okay, Sandra, dito ka sa side. Dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Dito ang mga lalaki. Okay, ayan po. Ang galing naman pumili ni Erjan at Grace ng mga ninong-ninang. Ba't pinipili mga gwapo at magaganda talaga, no? Ayan, tingnan niyo mga ninong-ninang. O, tingnan niyo katabi niyo. O, di ba? Mga anak ng Diyos yan lahat. Erjan and Grace, mga anak ng Diyos, ang mga ninong at ninang. Mga ninong at ninang. Noong kayo ay kinausap ni Erjan at ni Grace na kayo po ay maging ninong at ninang, alam niyo ba na kayo ay mapalad? Hindi lamang maswerte. You are blessed. Marami silang kakilala, pero kayo ang napili. Di ba? Pinili kayo. Dahil pinili kayo, may nakita sila na mga katangian na magagandang mabuti na katangian sa inyo na maging gabay sa pagpalaki kay Riley. Maging gabay sa kanilang pangangailangan. Halimbawa, mag-aral na si Riley. Magkano tuition fee ngayon? Ilan kayong ninong at ninang? I-divide lang yan. Kayang-kaya na yan. Di ba? Kung siya ay may 10,000 na tuition fee, ay di 1,000 lang kayo, tapos. Ang responsibilidad ni Erjan bilang tatay, responsibilidad ninyo mga ninong. Ang responsibilidad ni Grace bilang nanay, responsibility din ninyo mga nanay. Kayo ang pangalawang magulang. Amen po ba? Say amen. Pag ilan nag-amen kayo, ibigay nyo na. Nandito. Kayo po ipangalawang magulang. Hindi lang po kayo nagpapakita dahil ngayon binyagan or handog. Pagdating ng Pasko, nagtatago. Huwag po kayong magtago. Dahil hindi pa naman marunong si Riley pumunta. Ang nanay. Okay, huwag kayong mag-change ng number. O biglang nag-offline. Kinauso naman na ang GCash. Wala kayong uso. Kaya mga kabay, papiro ko lang po yun. Pero ang ibig kong sabihin, sa araw na ito, tinatanggap nyo ang responsibilidad. Okay? Dito kayo harap sa akin. Usap tayo. Kausapin ko kayo ng masinsinan. Dahil pwede pa kayong umatras. Hindi po namin sinarado ang pintuan. Wala pa namang pirma. Okay, pag nakapirma na kayo, sa harapan ng Diyos, nakipag-kontrata kayo. Okay. Sigurado ba kayo sa desisyon niyo? Sino pong, lahat po ba kayo may mga anak na? Ma'am, ilan po anak niyo? 3 na ngayon. Pangatlo na po sila. May isipin ka ng mag-aaral ilang taon ngayon. Sir, may mga anak po kayo. Ang asawa niya po, ay, sa pool ako nun ah. Ayan, tama po yun, ang asawa niya po. Pero, anong tawag niyo po sa anak ng asawa niyo?
Mrs.? 3. Mula sa araw na to, sir, papayag ka ba na may pang-apat? Sabihin mo sa Mrs. mo, anong tawagan niyo po? Gang, may anak po ako. Ano po sabihin kaya niya? Inaanak. Okay? May kinuha akong ninong, may bago tayong anak. Kaya mag-celebrate tayo. Alam niyo po ba mga ninong, mapalad ang mga tumatanggap ng opportunity. Dahil opportunity po ito. Privilege po ito. Dahil ang Diyos, dahil nakita ng Diyos, okay, magkintuhan muna tayo ha. Alam ko naman marites kayo. Pero huwag niyo naman panindigan pati dito. Okay. Isa ka ba ako? Ayan. Si Lord, may plano na i-bless niya talaga si Riley. Pero hindi ko yan babagsak sa harapan ni Riley sa sakong piso. Dahil pag nabagsak na sa isang sakong piso, hindi siya mabubuhay. Dahil tapat ang Diyos sa buhay ni Riley, pribilehiyo ninyo mga ninang at ninong, idadaan niya sa inyo ang yaman. Sundan nyo, kayo ay magiging channel na para ibigay sa Kanya. Ang problema, nung dumating sa iyo, binuhusan nyo. Sabihin ni Riley, binibless ako ni Lord, nasaan pa napunta na kay Ninang? Sundan nyo, part siya ng blessing. Ngayon, kayo ngayon ang magiging channel. Sabi nyo nga, channel. Dadaloy ang blessing para kay Riley sa inyo. Dadaloy ang blessing kay Erjan at kay Grace para kay Riley. Ibig sabihin, ang dami ng channels of blessings. Say amen. Handa ba kayong i-bless ni Lord ngayong araw na ito? Okay? Hawakan yung balikat ni Grace. Yan. Mga ninang. Kayo naman mga ninong dito kay Erjan. Ba't maraming ninang? Naulan. Okay. Oh, ang dami nga nito, no? Ilan ba to sila lahat? Ang dami, oh. Tig 1,000 ito, pare, oh. 30,000. Bawi. Joke lang. Okay, kung gusto mo lang kayong masaya, di ba? Kasi celebration na po ito, di ba? So, bawal dito ang kasimangot. Pati naman kasimangot yung iba. Kasi daw, may bayaran pala ako dito. Di ba? Meron po yan, pero pwedeng totohanin. Okay, amen po? Okay, sige po. Hawakan yung balikat. Yan po ay simbolo na tawag dito. Kayo ay kabalikat. Katuwang. Katuwang ni Grace, katuwang ni Erjan. Okay po ba sa inyo? Handa ba kayong makipagtipan, mangako, na mahalin niyo si Riley bilang isa sa inyong mga anak? Ituring niyong anak dahil kayo ay ninong at ninang. Of course, Erjan, hawakan mo yung anak. Ialay po natin sa Panginoon. Okay po. O aming dakilang Ama, Diyos na mapagpala, Diyos na mahabagin, Diyos na pinagmulan ng lahat ng biyaya, lahat ng pangangailangan sa oras na ito. O Diyos, kami ay sama-sama, narito ka. Buksan mo, Ama, ang durungawan ng langit. Ibuhos mo, O Diyos, ang mga mabubuting bagay sa buhay ni Riley Fostanis Baltasar. Mula sa araw na ito, ay aming idinideklara ang sobra-sobra na biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. Mula nung siya'y ipinanganak sa mundong ito, hanggang sa inyong pagbabalik, O Diyos, ang masaganang buhay, ang sobra-sobra na mga pagpapala, Panginoon, ay igawad mo sa batang ito, sa kanyang buhay hanggang sa kanyang paglaki.
ang kalusugan ng kanyang pangangatawan ay igawad mo, Panginoon. Lalaki siyang malusog, lalaki siyang matalino, lalaki siya, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa ibang kabataan. I declare, Riley, you are a leader. And Riley, ikaw ang daluyan ng pagpapala sa inyong henerasyon. Riley, magpakatatag ka dahil sa iyo ipamana ang maliwanag na kinabukasan. Ayon sa salita ng Diyos, Riley, the Lord declares, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Riley, declares the Lord. Erdan and Grace, you have this wonderful opportunity to take care of Riley hanggang siya ay lumaki, hanggang siya ay nabubuhay, hanggang kayo'y nabubuhay. God will open the floodgates of heaven and we will declare in Jesus' name blessing upon blessing, favor upon favor from the living God, Yeshua HaMashiach. Principal sponsors, witnesses, ninong at ninang, I declare blessing upon blessing for your work. The works of your hands will be blessed. Your family will be blessed. In the mighty name of Jesus, you will be blessed according to His riches and glory. Right now, we declare these wonderful blessings in the mighty name of Jesus Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Congratulations, Riley. Welcome to the Christian world. Welcome to the Christian family. You are a Christian in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Congratulations, Ergan. Congratulations. Congratulations, Grace. Congratulations, mga ninang at ninang. Congratulations po. Congratulations. So, ngayon po, dahil ang atin pong dedication ay atin pong, let's put it into legal. Kasi ito po yung kanyang baptismal certificate. Nandito po yung inyong mga pangalan. So, kayo po, iiwanan po natin ito. Yan, ang akin pong gulpit ay ginto. Simbolo ng kayamanan po ito. Okay, sige po, picture po tayo. Sila po maunang. Okay, si Grace muna. Mga parents muna. Yan, dalawa pong kopya yan. Okay, wala ba tayong music? Para hindi tayo mabukhang mahal na araw.